El Shaddai. Thank you, Lord. Hallelujah. Dakilang Ama, aming Diyos. Muli, nagagalak ang aming mga puso, nagpupuri ang aming spirito at kaluluwa sa inyong kabutihan sa aming buhay. Salamat at dahil sa inyong habag, kami ay naririto, nananatili, Panginoon, sa inyong mga grasya na patuloy naming natatanggap. Wala po kaming maibabalik sa inyo na hindi galing umula sa inyo, Panginoon, kundi ang tanging papurit pasasalamat lamang, Panginoon. Kaya sa inyo namin ito inaalay at inihahandog bilang papuri at pasasalamat sa inyong dakilang pangalan. At ngayong gabi muli, manguna kayo at samahan nyo kami ng inyong Espiritong Banal. Mangusap po siya sa amin at turuan po kami upang maunawaan po namin ang mga salita na nais po ninyong ihatid sa aming mga puso. Dalangin po namin na magministeryo ito sa aming mga pangangailangan sa lahat ng aspeto ng aming kahilingan ngayong gabing ito. At sa inyong po namin muli pinagkakatiwala, Panginoon, ang oras na ito, Panginoon, ng aming pakikinig, pagbubulay ng inyong mga salita. At nananalig po kami ng salita po ninyo ang patuloy na nagbibigay sa amin ng kalakasan, kagalingan at higit sa lahat, katugunan sa anumang aming mga kahilingan. Kaya muli sa inyong mga kamay, aming Panginoon pinagkakatiwala at sa pananampalataya ay aming inaangkin na ang inyong mga salita ang siyang patuloy na gumagawa sa aming buhay upang kayo, Panginoon, ay patuloy naming mapaglingkuran. Kaya ang lahat po ng ito ay amin ang samot dalangin sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Now, let us turn again our readings, book of Hebrews, chapter 11, sa verse 22 na po tayo. Hebrews chapter 11, verse 22. Sabi rito, by faith Joseph, when his end was near, spoke about the exodus of the Israelites from Egypt and gave instructions concerning the burial of his bones. Dahil sa pananampalataya sa Diyos, sinabi ni Jose nang siya'y malapit ng mamatay na makakaalis sa Ehipto ang mga Israelita at ipinagbilin sa kanila na dalhin ang kanyang mga buto sa kanilang pag-alis. Purihin natin ang Panginoon sa kanyang mga salita. You may be seated, mga kapatid. At alam na po natin na tayo po ay nandito sa ating series ng ating pong pinag-aaralan about the heroes of faith. Yung mga bayani ng pananampalataya na naitala sa the whole chapter of Hebrews 11. Kung hindi man kayo nakakasubaybay, puntahan nyo lang lagi yung ating El Shaddai Macau chapter page po natin. So, but hope and pray na kahit paano po ay atin pong masundan, masubaybayan po natin yung mga ibinibigay sa atin ng Panginoon. Amen? So, konting review ulit tayo nung nag-start po tayo nitong series nitong Heroes of Faith is nung May 17. Medyo malayo-layo na rin po yung ating natawid. Ano po? Medyo maninibago lang kayo kung medyo hindi nyo nasusundan. Pero yun nga sabi ko sa inyo ay doon sa ating page ng Macau chapter. So, ang una natin tinalakay nung May 17, it's all about the Abel, the pleasing faith. Nung May 21, ang ating sinunod na tinalakay dyan, it was Tuesday, is Enoch, the walking faith. Tapos, nung May 24, Friday, ang ating pong tinalakay dyan ay Noah, the working faith. And Noah built an ark. Nang marinig niya ang salita ng Diyos. Yung pananampalataya yun ang nagdala upang siya ay gumawa kahit hindi niya nakikita ang Diyos.
And then, May 28, it was Tuesday, Abraham and Obedient Faith. Yung apo ni Noah ay sa tuhod yata, si Abraham yun po. So, yun po. Pagdating po ng May 31, last Friday po yun, ng buwan ng Mayo, ang ating po pinag-aaralan. Yung kanya namang asawa na si Sarah, an impossible faith. Bakit po? Hindi na, lipas na po siya sa panganganak. Wala na pong chance. Pero ganun pa man, dahil sa faith niya, ay gumawa ang Diyos ng daan at yung imposible naging posible. Noong June 4, Isaac, the repentant faith, yung kanilang anak. Si Abraham, tsaka si Sarah, ay meron pong anak, ang pangalan si Isaac. At si Isaac po ay nagkaroon po siya ng problema sa kanyang buhay at dahil sa pagtrato niya doon sa kanyang dalawang anak, nagkaroon ng favoritism, and then pinipilit niya na yung blessing mapunta sa panganay kahit na alam nilang mag-asawa na yung bunso ang magiging tagapagmana ng kanilang lahi at ng pangako ng Diyos. Nang ma-realize niya na ang kalooban ng Diyos, and then itiniwid niya yung sarili niya, kaya repentant faith. And then, noong June 7, ang pinag-aralan natin, Jacob's faith, struggling. Diba? Dalawang, tayo doon, part 1 and part 2, tama? Part 1 and part 2, yung buong week po ng last week. At ngayon, ang ating pag-aaralan is Joseph, the unshakable faith. Amen? Palakpakan natin si Lord. And hope and pray, matapos natin ito ng kahit man lang mga 40 or 35 minutes. Actually, hindi lang si Jacob ang may pinaka mahaba at maraming story sa heroes of faith, maging si Joseph. Yung account kasi ni Joseph, nag-start siya ng Genesis chapter 37 hanggang Genesis 50. So, napakahaba. Unlike sa ibang mga characters, napakaiksi lang. So, si Joseph ay napakahaba ng kanyang istorya sapagkat isa siya sa napakalaking role na ginampanan sa Bible regarding the covenant and the promise of God sa kanyang mga magulang. Kaya yung binasa natin sa Hebrews, sa chapter 11 verse 22, na by faith Joseph, when his end was near, nang siya po ay malapit ng mamatay, nagsalita siya tungkol sa pag-alis ng mga Israelita sa Egypt. During the time of Joseph, sa panahon ni Joseph, nakarating sila ng Egypt at doon pumunta yung kanyang mga kapatid at kamag-anak dahil nagkaroon ng tagutom sa kanyang bayan. Ang buong paang kanila napunta hanggang sa namatay na lang si Joseph, na iwan yung lahat ng kanilang angkan at inalipin ng Egypt. Kaya doon sa verse 22, nagsalita siya tungkol sa pag-alis ng mga Israelita na pagkamatay niya, bago pala siya mamatay, nagsabi siya na makakaalis sila ng Egypt at makakabalik sila sa promised land. Kaya sabi doon ay dalhin din ang kanyang labi, ang kanyang mga buto papunta sa promised land because sila po ay napunta na ng Egypt. That's the story. Now, Genesis 30, sabi ng verse 22, then God remembered Rachel. He listened to her and enabled her to conceive. Pinakinggan ng Diyos ang dasal ni Rachel, no? Asawa po ni Jacob. Pinakinggan ng kanyang dasal at siya ay naglihi. Verse 23, she became pregnant and gave birth to a son and said, God has taken away my disgrace. Inalis ng Diyos ako sa kahiyaan. She named him Joseph and said, may the Lord add to me another son.
pinangalanan niya itong tinawag niyang Jose o Joseph sapagkat sabi niya ay ako'y binigyan pa, dinagdagan pa ng isa pang anak na lalaki. Yun po ang pangalan niya ay Joseph. Ang pangalang Joseph sa Hebreo ay Yosef. Yosef. Hindi ko kasi kayang i-type yung may parang mga kuwit doon sa taas. Parang sombrero na kuwit tapos may mga gano'n. Hindi ko alam i-type yun sa sa computer kaya Joseph, no? Ang ibig po sabihin ng Joseph is let him add. Let him add. Idagdag. Maidagdag. Yun po ang ibig sabihin. Idagdag. Or adding. Sa Ilocano, pag sinabing adding, may mga parang bunsong babae ba yan? Parang gano'n. Adding. Dagdagan. Or he increases. Yan po. Galing po yan doon sa verse 24 ng Genesis 30. When Rebecca give birth, nang siya po ay nanganak at pinangalanan niyang Joseph, may the Lord add to me another son. Kaya dinagdagan o ipinagkaloob, idinagdag. Yun po ang pangalan niya, Joseph. So napakaganda, no? Pero kung titingnan po ninyo, sa haba ng kanyang story, ng kanyang trials, ng kanyang kapalaran, ng kanyang buhay, ng kanyang pananampalataya, sa dami ng sinuungan niyang mga troubles at pagsubok, nalampasan niya, nakayanan niya, kaya nga unshakable eh. Hindi siya natinag. Hindi man lang siya nanghinat ng lupaypay at hindi niya tinanong ang Diyos at hindi siya nagreklamo. Maybe that name is exactly, no? Talagang nag-match up doon sa kanyang character. Kaya sinasabi ko nga sa inyo sa Bible, ang mga pangalan ay mayroong connection yun sa attitude and character. Kaya pinabago yung pangalan ni Jacob. Kasi nga, di ba, deceiver siya. Jacob means deceiver. Kaya nang mapalitan yung kanyang pangalan, mula noon, nagbago yung takbo ng buhay niya. Nang mapalitan ng kanyang pangalan from Jacob to Israel. Now, Joseph means let him add or he increases. Exactly, it match up and he live up in his name. Talaga namang kitang-kita. Dinagdagan din siya ng pansensya, pagtitiis, pagtitimpi, o pati disiplina hanggang sa siya po ay pinagpala ng Diyos. Now, let me go on, mga kapatid, tatlong katangian, characteristic of Joseph's faith that did not shaken. Unang katangian ng kanyang pananampalataya na hindi natitinag is Joseph's faith was unshakable despite the overwhelming circumstances. Ang pananampalatayang ito ni Joseph na hindi natitinag sa kabila ng mabibigat na mga circumstances, na mabibigat na mga pagsubok. Ang pagsubok niya ay hindi lang ordinary. Mas mabigat pa siguro sa mga karanasan natin. Although, iba-iba naman talaga yung ating mga karanasan ng ating buhay, pananampalataya, but according to the Bible, isa siya sa merong pinakamabigat na pinagdaanan na pagsubok. Saan nga po ba nagsimula itong Calvary? Itong kalbaryo ng buhay ng pananampalataya ni Joseph. Tandaan niyo po lagi, faith cannot tested, cannot trusted. Ganyan lagi. Ang Diyos lagi niyang sinusubok yung ating faith. Tinitest niya lagi. If there is a faith, merong pananampalataya, susubukin talaga ng Diyos ang pananampalataya natin upang lumabas yung tunay na character at ma-develop pa at upang magkamit ng mga biyaya at pagpapala ng Diyos. Because we cannot claim or we cannot experience the blessings of God unless our faith is tested. Kaya doon nagsisimula
Kapag natin test ng Panginoon at napuproven na ang faith natin is nagiging totoo at nagiging strong, then hindi na mahirap para ipagkatiwala sa atin yung mga blessings. Ganun po ang ibig sabihin po nun. Saan nagsimula? Sabi ng Genesis 34, verse 4 to 11. Let us read. When his brothers saw that their fathers loved him more than any of them. Itong si Jacob, 12 kaniyang anak, pang-11 si Joseph. Kasi itong kanyang asawang si Raquel ay 2 lang ang naging anak ni Jacob kay Raquel. Si Joseph at saka si Benjamin, yung bunso. Si Joseph at saka yung pinakabunso, si Benjamin. Ang sabi dito, mas mahal ni Jacob yung si Joseph. We do not know the reason. Maybe dahil yun na po yung pinakapanghuli na pangalawa sa panghuli, tapos matanda na siya nang nagkaanak pa sila ni Raquel na si Joseph at si Benjamin. Unlike yung mga mas malalaki na, siguro kaya na nilang tumayo sa sarili nilang paa, kaya na nilang mabuhay, unlike itong mga itong nasa baba ay na mas nangangailangan pa ng attention. Well, hindi siguro talaga maalis yun sa family, yung may mga favoritism. Just like Isaac, paborito niya si Esau. Kaya si Jacob ay nagkaroon ng siguro pagdaramdam kasi paborito ng tatay yung panganay. Pero ganun pa man, makikita po natin yung gustong ipakita at layunin ng Diyos. Verse 5, Joseph had the dream. Mapanaginipin ito si Joseph. Kaya nga diba ang tawag sa kanya, Joseph the Dreamer. Anong panaginip niya? And when he told it to his brothers, nung sinabi niya ito sa kanyang mga kapatid, they hated him all the more. He said to them, listen to this dream I had. Anong panaginip niya? Sabi ng verse 10. Sabi ng Genesis chapter 37, 4 to 11. Magja-jump ako sa my verse 10. Verse 10, when he told his father as well as his brothers, his father rebuked him and said, what is this dream you had? Ano mo panaginip na ito? Will your mother and I and your brothers actually come and bow down to the ground before you? His brothers were jealous of him, but his father kept the matter in mind. Yung panaginip niya kasi, doon sa unahan ng verse na yon, yung mga trigo ng kanyang kapatid, yumuko sa kanyang trigo. Sabi ng kanyang mga kapatid, ibig mo sabihin, maghahari ka sa amin, ikaw ang magiging leader namin. Isa pa niyang panaginip, yung mga bituin ay yumuko sa kanya. Almost the same ang meaning ng kanyang dream. Ang meaning ng kanyang dream, ang kanyang mga kapatid ay yuyuko at maglilingkod sa kanya. Kaya hindi matanggap ng tatay, hindi makapaniwala yung tatay at pati yung mga kapatid. And then sa verse 11, his brothers were jealous of him, but his father kept the matter in mind. So doon nagsimula. Jealousy, anger, hatred. Doon nagsimula ang kanyang kalbaryo. Parang nararamdaman niya na hindi siya accepted sa family. So, tingnan natin, in his father's house, or in the hands of his brothers, sabi ng Genesis 37, verse 18 to 20, but they saw him in a distance. Nang siya po ay maghahatid na yata ng pagkain ng kanyang mga kapatid habang sila ay nagpapastol. Nang magpapalapit na po siya, nakita siya, and before he reached them, they plotted to kill him. Ano daw ang balak? Tapatayin siya. Ito na yung mapanaginipin. Sabi daw siya ang magiging boss natin, tayo kanyang magiging mga alila. Here comes that dreamer, they said to each other. And verse 20 says, come now, let's kill him and throw him into one of these cisterns. Halika't patayin natin ito, ihulog natin sa balon. And they say that of
ferocious animal devoured him. Sabihin natin, nilapa na lang siya sabihin natin kay tatay. Balita na lang natin na nilapa siya ng mabangis na mga hayop. Then, we'll see what comes of this dream. Tingnan natin kung anong kalalabasan ng kanyang panaginip. At doon sa may 37 verse 23, jump ako. So, when Joseph came to his brothers, nang papalapit na nga siya, they stripped him of his robe. Hinubaran siya ng kanyang damit. And the ornate robe he was wearing, dahil paborito siya ng kanyang tatay, tinatahian siya ng mga makukulay, makikintab na damit. Isa rin yun sa nakainis sa mga magkakapatid dahil hindi sila tinatahian ng mga makukulay na damit, si Joseph lang. And kaya ginawa, pinunit nila yung damit niyang makukulay. And verse 24, they took him and throw him into the cistern. Dinala siya, hinawakan siya, binugbog siya at inulog siya sa balon. The cistern was empty. There was no water in it. Buti na lang, yung balon, walang tubig. Basta hinulog na lang po siya doon. What happened to there in his father's house and in the hands of his brother? What happened to him? Mistreated by brothers. Mistreated. Minaltrato. Hindi ko alam kung lahat tayo ay nakakaranas din ng pagmamaltrato. Well, sa ngayon, marami tayong naririnig ng mga balita na nagkakaroon ng mga pag-aabuso, pagmamaltrato. Pero noon, hindi naman gaanong lumalabas yan sa mga balita. Ngayon, sobra na. Grabe na mga balita ngayon when it comes to mistreated by anyone, by others. Kaya, ang buhay ng tao talagang ganyan. Minsan, darating ka sa punto na gagawin ka ng masama, mamaltratuhin ka, aabusuhin ka. Lalo na yung mga mababait. Diba? Kasi yung mga mabait, pag mabait ka, ay siguradong aabusuhin ka. Pero pag nagtapang-tapangan ka, tapang-tapangan, hindi matapang, tapang-tapangan lang. Medyo yung mga taong umaabuso sa'yo, medyo umaano rin sila, dumidistansya. Pero kasi yung ganun kasing mga klase ng estilo, mga lifestyle, hindi ka nga lang nagiging totoo. At mahirap mabuhay ng hindi totoo, mga kapatid. Hindi ka sasaya. Kaya sabi diyan, minaltrato siya and drop him into the well. Hinulog siya sa balon. Minsan ganyan din po ang buhay natin, di ba? Pag may mga taong hindi tayo gusto, wala yung favor, o naiinis, nagagalit sa atin, hindi man tayo hinuhulog sa balon, pero binibetray tayo. Diba? Kasi malay mo, wala namang balon talaga na pwedeng ipagtulakan sa'yo at saka bangin. Nandun kayo sa city. Ang gagawin na lang sa'yo, ibibetray ka na lang. Pagkakanulo ka or ichichismis ka o sisiraan ka para masira ka talaga. Now, Genesis 37 verse 27, come, let us sell him to the Ismaelites and not lay our hands on him. Wag na lang natin siyang saktan, wag na lang natin siyang patayin. Ibenta na lang natin siya sa mga Ismaelita. After all, he is our brother, our own flesh and blood. His brothers agree. Hindi nga nila pinatay, binenta na lang nila. Anong ibig sabihin niyan, mga kapatid? And verse 28, so when the Midianite merchants, yung mga Ismaelites po ito, came by, his brothers pulled Joseph up out of the cisterns. Kinuha nila si Jose doon sa balon and sold him for 20 shekels of silver. Hindi ko alam kung magkano ang shekel ngayon. Shekel is the currency of Israel. Tama? Bahala kayo dyan. I'll never be there. Binenta siya ng 20 shekels sa mga Ismaelitas and took him into Egypt. Nang dumating yung mga kalakal, itong mga merchants na ito, wala naman tayong mapapala. Hindi naman natin kayang patayin kasi kapatid natin. Benta na lang natin sa Egypt. Binenta siya ng 20 shekels at
pagpunta niya sa Egypt, nag-cross country na siya niyan, ha? Magmula doon sa Canaan, sa lugar ng kanyang parents, naitawid na siya sa Egypt dahil binenta siya sa mga ngalakal. What a miserable experience. Talaga namang napakahirap. Minaltrato, kinamuhian, kinainggitan, hinubaran, no? Pinunit yung kanyang kasuotan, hinubad, hinulog sa balon at ibinenta. Saan pa kayo doon? Diba? Ang hirap mapalayo sa parents dahil sa kakagawan ng masama ng ibang tao o ng mga kamag-anak. Napakahirap po niyan. No? Napaka-dramatic itong buhay ni Joseph. Now, sold as slave into Egypt. Malayo na siya sa pamilya, malayo na siya sa kanyang mga kaibigan. Ang pinuntahan niyang lugar, hindi niya kilala, hindi niya kabisado, napakalayo sa kanyang kultura, at hindi niya kilala ang bawat sino pa man. Talaga namang kakaiba ang kanyang karanasan. He was sold as a slave into Egypt. Noon kasi, nakakabili, pag mayaman ka, nakakabili ng alipin. Noon yon, pero ngayon, wala na. Sa Amerika, noong panahon nila, nung panahon nila Abraham Lincoln, yung presidente ng Amerika, noon, siya yung bigay ng pagpapantay na trato at turingan sa Amerika. Kasi nung panahon na yon, iba yung restaurant ng puti ng itim, iba ang car park ng puti ng itim, iba ang sinihan ng puti at itim, iba ang hotel ng puti at itim, iba ang restaurant ng puti at itim. Ganun sila noon. Pero dahil sa presidenteng si Abraham Lincoln, binigyan siya ng wisdom ng Panginoon dahil napakagulo ng bansang Amerika, napakalakas ng discrimination. So, naging pantay na sila ng karapatan. Kaya pwede na silang magsama sa lahat ng mga establishmento. Kaya nawala yung tinatawag na slavery o division. So, noon nakakabili talaga. Now, so tingnan po natin, Joseph was a man who believed God despite the circumstances. Ano po yung nagbigay kay Joseph ng lakas at katatagan? Yung kanyang pananampalataya sa Diyos sa kabila ng mga overwhelming circumstances. Yun ang dahilan. Unshakable, hindi natin. Sa dami ng pinagdaanan niyang problema at pagsubok, hindi niya question ang Diyos. He never questioned God. Sa mga iba't ibang pangyayaring naranasan niya sa kanyang buhay. Another one, he continued his close relationship with God. Diba tayo pag may mga konting problema lang, mga misunderstanding, mga konting mga tampuhan, mga konting mga misunderstanding, anong nangyayari? Hindi na tayo nagtutuloy-tuloy, hindi na tayo nagpapatuloy, di ba? Nawawala yung ating relationship sa Diyos, nawawala yung ating fellowship sa Panginoon. Si Joseph, ang dami-daming pinagdaanan na problema, tuloy-tuloy pa rin ang kanyang pakikipag-ugnayan at relasyon sa Diyos. Minsan, ang mga common mistakes natin sa gawain ng Panginoon, pag meron tayong mga disputes and pag-aaway, patampuhan, dinadamay natin yung pag-attend sa gawain, dinadamay natin yung paglilingkod. Anong ibig sabihin nun? Sa tao tayo nakatingin, sa tao tayo naglilingkod. Di ba? Pag sa Diyos tayo nakapokus, nakatuon, yung ating pananampalataya, mga kapatid, kahit may mga trials, circumstances, hindi mapuputol ang iyong ugnayan dahil sa Diyos ka nakatingin. Amen. Ano nang ibig sabihin nun? And he trusted in God's promises. Anong promise ng Diyos? Kasi pangako ng Diyos sa lahi ng kanyang mga magulang hanggang sa kanya magsisimula ang covenant at ang pangako ng Diyos na pagpapala. Siguro, pinanghawakan niya yung pangako na yon na kahit ang nangyayari sa buhay niya ay puro problema at pagsubok, hindi na bago ang kanyang pananampalataya base doon sa pangako ng Diyos.
Ang nagbabago lang naman kasi circumstances, but God's promise is promise. Mananatiling pangako yun ng Panginoon. At mangyayari yun, magaganap yun sa panahon na itatakda ng Diyos. Kaya, kung tayo po ay bumibitaw, nangihina, lalamig, nagtatampo, hindi natin alam kung kailan mangyayari yung mga promises ng Diyos. Pangako ng Diyos ay pangako niya, pero kung minsan yung promises ng Diyos, hindi natin nakakamtan yung mga pangako niya na pagpapalain niya tayo. Bakit? Bakit tumatagal? Nadidelay? Depende po yun sa pananampalataya natin kung nasi-shake, nagwi-wave, humihina, nanlalamig, o humihinto. Pero si Joseph, napakagandang katangian, hindi siya tumigil, huminto, hindi siya natinag. Kaya, unshakable faith. Ang tanong sa buhay natin, parang ganito, pag may tumarating bang mabibigat na circumstansya sa iyo, natitinag ka ba o nananatili ka? Yun ang magandang tanong. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. So, pangalawa, the characteristic of Joseph's faith that did not shaken is, second is, Joseph's faith was not shaken despite the false accusation. Ang pananampalataya ni Joseph ay hindi natinag sa kabila ng mga maling paratang. Mga kapatid, ang isa po sa trabaho ng dyablo ay maling paratang, false accusing. Ang tawag po sa isang trabaho ng dyablo is accuser, day and night. Mahilig siya mag-condemn. Aakusahan niya tayo. O, kita mo, ang tagal-tagal mo na sa gawain. O, bakit ganyan pa rin? O, di ba? Minsan, ang pasok lagi ng dyablo sa mind natin, maglalagay siya ng battle, mag-i-insert siya ng mga doubt, hanggang sa maramdaman natin, oo nga, siguro nga kaya ako nagkakaganito dahil makasalanan pa rin ako at matigas ang ulo ko at hindi ako sumusunod sa Panginoon. You listen. Totoo naman talaga kung minsan nararanasan natin yung trials and sufferings. Bunga na rin kasi ng ating disobedience. Pero hindi lahat ng mga trials, suffering, sickness and disease, personal loss, business failure, etc. ay dahil sa ating disobedience. May mga taong masunurin pero nagsasuffer eh. Diba, hindi nyo ba napapansin yon? Katulad ni Job, faithful, masunurin, pero he suffered. May mga taong ganon. Bakit? Kasi, akala kasi nila yung tunay na blessing ng Diyos ay yung pag ikaw ay hindi nagkakasala, nagkakamali, ay pinaniniwala tayo ni Satan na dun lang dumarating ang blessing ng Diyos. In fact, kahit nagkakasala at nagkakamali tayo, hindi naman nagkukulang ang Diyos na pagpalain pa rin tayo. Kahit merong pagkakasala, pagkakamali. Bakit? Nandiyan lang yung pagkakasala, pagkakamali. Pero dahil anak tayo ng Diyos, hindi nangangahulugan na hindi niya na tayo bubuhayin at pakakainin. Tingnan niyo yung mga anak natin. Yung mga anak ba natin, pag nagkakasala, nagkakamali, hindi niyo na pinapakain? Posible naman yun. Natural, kakain pa rin sila. Anak mo sila, anak natin sila. Kakain pa rin sila. Hindi na ba sila patutulugin? Palalayasin na ba natin sila? Hindi. Mga kapatid, yung mga anak lang ang lumalayas pero walang magulang na nagpapalayas. Pag may mga magulang tayo na pinapalayas tayo, hindi totoo yun. Dala lang yun ng kanilang damdamin. Pero ang totoo, hindi nila kaya yun. Hahanapin ka nun, aalamin kung saan ka pumunta kahit na pinalayas ka. Ikaw naman, patol ng patol pag pinapalayas ka. Diba? Parang ganyan eh. Kahit sa mag-asawa, sabi daw nila, kapag yung asawa mo lagi kang pinapagalitan, lagi kang sinasabihan, kabaliktaran daw po yun. Lumayas ka, wala kang kwentang asawa, batugan ka, kabaliktaran po yun, hindi yun totoo. Bakit? Maliban na lang kung talagang masamang-masamang asawa na. The point is, even we commit the sins and disobedience to the Lord, yung pag-ibig ng Diyos hindi naman nagbabago, nakakatanggap pa rin tayo ng blessing.
Amen? Si Joseph, despite of the false accusation. Sa Genesis 37 verse 36, meanwhile, the Midianites sold Joseph into Egypt. Ayun na ha. At this time, wala na po siya sa bayan ng kanyang parents sa Kanaan. Napunta na po siya sa Egypt. Cross country na po siya. Binenta siya si Jose sa Ehipto kay Potiphar, one of Pharaoh's official, the captain of the guard. Si Potiphar. Ano pong naging condition niya doon sa palasyo ng kapitan ng Egypt? Anong naging condition niya? The condition of Joseph in the land or in the house of the captain of Egypt, sabi ng Genesis 39 verse 1 to 4. Now Joseph had been taken down to Egypt. Potiphar, an Egyptian, who was one of Pharaoh's official, the captain of the guard, bought him from the Ismailites who had taken him there. Ang nakabilib sa kanya, magmula doon sa mga ngalakal na pinagbentahan siya ng kanyang mga kapatid, si Potiphar. Yun nga, di ba, 20 shekels. Verse 2, the Lord was with Joseph so that he prospered and he lived in the house of his Egyptian masters. Listen. Yung pinagtapunan sa kanya at nakabili sa kanya para gawin siyang alipin, ang Panginoon ay nakay Jose at siya po ay umunlad, sumagana at nabuhay siya sa tahanan ng Egyptian master na si Potiphar. Imagine. Kahit ginawan siya ng masama ng kanyang mga kapatid, sinaktan siya, minaltrato siya, binenta siya, pero tingnan niyo yung favor ng Diyos. And the Lord was with Joseph. Tingnan po ninyo. Paano po ang Diyos sumasama sa isang tao? Dahil sa kanyang pananampalatayang hindi nagpapatinag. Minsan hindi po natin nahahanap yung favor ng Diyos. Bakit? Oo, nagsasuffer ka. Pero ang totoo, sa kabila na nagsasuffer ka, iba naman yung ganti mo. Iba naman ang response mo. Pero kung nagsasuffer ka, dahil sa kagagawa ng ibang tao, o dahil sa mga trials and sufferings, and you remain faithful with the Lord, without hurts, without fighting back, retaliation, palagay ko, yung favor na ito, and the Lord was with Joseph. Verse 3, when his master saw the Lord was with him, na makita ng kanyang Panginoon na ang Diyos ay sumasa kanya, the Lord gave him success in everything he did. Kita ninyo? Itong si Joseph bilang isang employee, lahat ng kanyang gawin sa tahanan, palasyo ng kanyang amo, ng kanyang employer, lahat nagtatagumpay. Imagine. No, ang sarap kapag yung trabahong ginagawa mo nagkakaroon ng success. Diba? Hindi natin alam kung gaano ka-sensitive itong si Joseph kasi everything he did prosper, succeed, nagtatagumpay. Sabagay, kapag kasama mo ang Panginoon, hindi maaaring hindi ka magtagumpay. Pero pag hindi mo kasama ang Panginoon, sigurado makakaramdam ka ng kabigatan, kakulangan, hindi mo magagawa yung mga bagay na gusto mo, na mag-i-enjoy ka sa ginagawa mo. Kung nagsasucceed siya, nagtatagumpay siya sa lahat ng ginagawa niya, there is something secret na meron siya kung bakit alipin na nga siya, wala na siya sa kanyang bayan, siguro, hindi naman niya mawawala sa kanyang isipan yung pagmamaltrato at pagbetray, pagbenta sa kanya. Pero hindi naka-apekto yun ang trabaho niya. Tayo, ang hirap magtrabaho kapag apektado yung utak natin sa mga masasakit at mabibigat na problema. Kaya niyo ba magtrabaho nang nag-i-enjoy kayo sa inyong trabaho pero ang nasa laman ng takbo ng utak ninyo ay puro kahirapan o kagagawan ng ibang tao? Napakahirap, daladalahin yun. Pero si Joseph hindi na-apekto. That's why his faith, ang kanyang pananampalataya is not shaken. Or ang pananampalataya is unshakable.
Verse 4, Joseph found favor in his eyes, o naging maganda sa paningin ng kanyang amo, and became his attendant. Ang ginawa sa kanya, from slave, ginawa pa siyang attendant ng mga slave. Hindi lang naman kasi siya ang slave doon sa palace. Maraming pang mga alipin, siya ang ginawang attendant. Potiphar put him in charge of his house. Ginawa ngayon siyang mayordomo. Kung may mayordoma, mayordomo. Siya ngayon ang pinaka-pinuno doon sa lahat ng mga alipin sa bahay. And he entrusted to his care everything he owned. Lahat ibinigay na, pinagkatiwala na ng kanyang amo sa kanya. Siya ang pinagkatiwalaan. Napakaganda mga kapatid. Tingnan nyo ha. Sabi dyan sa verse 3 and 4, pinagkatiwala siya ng kanyang amo. Lahat ibinigay na sa kanya. Now, he was a slave. Saan nagsimula? Slave. Pinagkatiwalaan, sinamahan ng Diyos, pinagkatiwalaan at ginawang attendant, and he was prospered by God. Pinagpala siya ng Diyos. Pagkatapos siya pagpalain ng Diyos, habang pinagpapala siya ng Diyos, umiksena ang demonyo, ang diablo. Tandaan nyo lagi, pag po kayong makokontento sa mga blessing, promotion, dahil pag may mga blessing, may mga promotion, may mga pagpapala, expect may sisingit na demonyo at diablo. Bakit? Ang pinakaayaw ng diablo, ng demonyo, ay yung pinagpapala tayo ng Diyos. Dahil kapag pinagpapala tayo ng Diyos, mga kapatid, ang diablo naiinis siya, nagagalit siya. Kasi gusto niya lagi kang naghihirap, lagi kang napapagod, lagi kang nagdududa, lagi kang nabibigatan. Yun ang gusto ng diablo. Now, because of that, he was falsely accused by his master's wife. Pinaratangan siya ng asawa ng kanyang amo na si Potiphar. Saan yon? Sa Genesis 39 verse 6 to 12. Let me read. Genesis 39, 6 to 12. Now Joseph was built and handsome. Well built and handsome. Sa Bible, si Joseph lang ang matipuno at gwapo. Wala na kayong mababasa mo sa Lumang Tipan. Si Adan hindi sinabing matipuno at gwapo. Tignan nyo ha, matipuno. Well-built and handsome. Kung matipuno siya at handsome, nung sabi sa ibang mga commentary ng Old Testament ng Genesis, doon sa Egypt, si Joseph lang sa lahat ng mga kabinataan at binatilyo sa land of Egypt. During that time, si Joseph lang ang gwapo. Sobra naman yun. Wala na bang natira doon kahit isa man lang na gwapo? Imagine ha? Tinan nyo ha? And verse 7. And after a while, his master wife took notice of Joseph and said, napansin ito, na-attract si asawa ni Potiphar. Hindi, walang pangalan eh. Pinangalanan ko to nung nakaraan, Gretchen ang tawag ko eh. Kasi maganda. But, sabi ng asawa ni Potiphar, come to bed with me. Halika, pasok ka sa kwarto ko. Dali, tabihan mo ako. But he refused with me in charge. But he refused with me in charge. He told her, my master does not concern himself with anything in the house. Everything he owns, he entrusted to my care. Verse 9, no one is greater in this house than I am. Wala na pong mas mataas po dito, Panginoon dito sa palasyong ito. Kundi ang inyong asawa. My master has withheld nothing from me except you. Pinagkatiwala sa akin lahat ng asawa ninyo, pwera lang sa inyo.
Ano ibig sabihin nun? Lahat ng pangangasiwa, pag-asikaso sa palasyo, ipinagkatiwala ni Potiphar, hindi kasama ang asawa. Now, sabi niya, how then could I do such a wicked thing and sins against God? Tinan ninyo, na-detect agad, nalaman agad ni Joseph, na yung discarded, ginagawa ng asawa ng kanyang amo ay isang kasalanan at kasuklam-suklam sa Diyos. Laban sa Diyos. And though she spoke to Joseph day after day, hindi lang pala itong pagnanasa ng asawa ni Potiphar isang araw, day after day. Maraming araw, maraming beses na ginagawa. Si Joseph, kahit day after day, lagi namang tanggi ng tanggi. Sabi niya, Ma'am, kayo lang po kasi ang hindi pinagkatiwala sa akin ni boss eh. Lahat dito po, ako po ang nagmamanage, ako po, sa akin po nakasalalay. And then, sabi ng verse 10, and verse 10, and though she spoke to Joseph day after day, he refused to go to bed with her or even be with her. One day, verse 11, he went into the house to attend to his duties. Habang ginagampanan ni Joseph isang araw ang kanyang tungkulin sa palasyo, and none of the household servant was inside. Walang mga tao. Yung mga gwardiya ng palasyo nasa labas, sa loob walang tao. Dalawa lang sila. She caught him by his cloak and said, sinunggaban siya, hinablot ang kanyang damit at sumigaw yung asawa, come to bed with me. But he left his cloak. Naiwan yung kanyang balabal, yung damit ni Joseph in her hand, sa kamay ng kanyang asawa ng kanyang amo, and ran out of the house. Tumaka siya ngayon siguro. Ang naiwan na lang yung underwear. Tumaka na. Saka naman sigaw yung asawa ni Potiphar, saka naman sumigaw ng, nire-rape ako ng slave. Nang marinig ng mga gwardiya sa labas, pumasok sila at inireport nila kay Potiphar ang lahat ng pangyayari. To make the story short, diyan sa Genesis chapter 39 na yan, nainis, nagalit ngayon si Potiphar at ipinibilanggo si Joseph na false accusation. Yun po ang ibig ko sabihin sa inyo mga kapatid. He was falsely accused by his master's wife, mga kapatid. Yun po ang nangyari. He suffered a long imprisonment ng pagkabilanggo for a crime he didn't commit. Imagine that. At ito'y nangyayari kung minsan sa mga OFW. May mga, hindi lahat po hindi lahat ng mga OFW na nagtatrabaho sa abroad ay gumagawa ng masama. Pero merong mga tapat na nagtatrabaho na nabibiktima ng maling paratang. Mga nawawalang alahas, nawawalang damit, nawawalang gamit, yung mga ganon, nawawalang pera, di ba? May mga ganon. Kung hindi mo naman talaga ginagalaw, hindi mo naman kinukupit, tapos ganon ang tingin sa'yo, ano na pakiramdam mo? Di ba napakasakit? Pero si Joseph, yung kanyang pananampalataya, and the Lord was with him, sabi ng Bible, and the Lord was with him, He showed him kindness and granted him favor in the eyes of the prison warden. Nang nakulong na po siya, siya po ay sinamahan pa rin ng Diyos. Joseph's faith remained faithful despite the temptation. Sa kabila ng tukso na yon, nanatili siyang tapat sa Panginoon. Listen mga kapatid, diyan nasusukat yung pananampalataya natin sa mga ganyang pagkakataon, mga temptation. Last Sunday, ang tinok ko is how to handle temptations. Sabi ko nga, without temptation, hindi natin mapuprove, malalaman ang sarili natin kung matatag at matibay tayo. May benefits din ang temptation sa kabilang banda, pero
ang temptation is, ang purpose niyan is to make us fall into worse o magkasala tayo. God will not tempt us. Ang gagawin niya lang, He will test us. Magkaiba yung testing sa temptation. Temptation comes from Satan. Testing comes from God. Kasi may benefits ang testing. Ang temptation, ang benefits no, ang resulta nun para ikaw ay masira, mahulog sa kasalanan. So in that, he kept doing the right thing. Nanatiling mabuti at maganda ang kanyang ginagawa, he kept doing the right thing in the wrong place. Bakit na yung kanyang kinalalagyan, maaring hindi mabuti, hindi tama, hindi maganda, pero nandoon siya sa maling lugar, na-trap siya ng kanyang asawa, pero maganda pa rin ang kanyang ginagawa. Diba? Napakaganda ito. You're doing the right thing in the wrong place. Bakit po? Usually, ano po ang temptation sa atin? Ang temptation sa atin, pag nadudong ka sa isang lugar, kung ano ang trend, kung ano ang kalakaran, kung ano ang uso, kung ano yung lifestyle, syempre, mag-blend ka. Para alin? Para hindi ka mahirapan, para hindi ka usigin, para hindi ka awayin, para lahat sila ka-vibes mo. Pero kung hindi ka aayon, maninindigan ka, magiging faithful ka, magiging tapat ka, kahit na ang iniikutan mong lugar o pinupwestuhan mong lugar ay mali at hindi mabuti, hindi maganda, kung mananatili kang tama at mabuti ang ginagawa mo, mga kapatid, and that is faith. Mga taong may pananampalataya ang naninindigan sa ganun. Porte ba ang paligid mo, pangit, masama, masama na rin gagawin mo? Hindi. Keep doing the right thing in the wrong place. Amen? Palakpakan natin ng Panginoon. He follow. He still follow the Lord's will. Sinunod niya pa rin ang kalooban ng Diyos. Napakagandang pananampalataya niya. Oh. Sinunod niya ang kalooban ng Diyos sa mga panahon na nakakalito, very challenging, very unfair. Nakita ninyo? Bakit unfair? Unfair talaga yon. Wala naman siyang ginawa. Kinasuhan siya. Napansin po ninyo? Oh, very confusing. Ba't ganoon, Lord? Hindi ko naman ginawa. Tapat naman ako sa amo ko. Lahat naman ginagawa ko yung trabaho ko. Ginagampanan ko. Tapos, pagbibintangan ako, nang-re-rape ako, wala pong mababasa sa Bible na laging nagtatanong, nagre-reklamo si Joseph sa kabila ng tama at tapat na gawain niya. Wala. Alam niyo po, pag tama na tayo, hindi mo na kailangan ipagtanggol sarili mo pag tama ka na. Amen. When you already knew that you are a big guy, hindi mo pwedeng sabihin, oy, malaki ako ha, matangkad ako. Alam na namin yun, malaki ka na, matangkad ka na, kaya hindi mo na dapat pagsabi. Di ba? Pag alam mo nang malaki ka, hindi mo na dapat pagsabi. Pag tama ka, hindi mo na dapat sabihin tama ka. Sino yung mga nagsasabi na, oy, tama ako ha, baka mali yun. Kaya gusto mong ipakita sa iba na tama ka. Kasi gusto mong maging good ka sa kanila. Pag good ka, at alam ng Diyos na good ka, kahit nasa gitna ka ng maraming bad, good ka pa rin. Amen. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Or, in times of being under pressure, just like Joseph, our life faith, it is forced to be open and to see its true color. Pag nasa ilalim tayo ng mga mabibigat na pressure ng buhay, pananampalataya natin, napupuwersa itong mabuksan para makita ang tunay na kulay. What is the color of our faith? Dapat ang kulay lang ng ating pananampalataya ay puti. Diba? Pag maraming kulay itim, maraming iba-ibang kulay, at merong kulay puti sa gitna, kapansin-pansin yun. Pero kung lahat puro itim, wala nang puti, sabi ng iba, lahat tayo tama. Paano malalaman na may tama? Kapag mayroong naiiba. Ganyan dapat ang faith natin. Our faith make us difference from the others.
Yun ang magbibigay ng distinction. Kasi kung pare-pareho na lang tayo ng kulay, sabi ng iba, tama lahat tayo kasi walang naiba rito. Pero kung puro nakaitim at isa lang nakaputi, meron pa lang puti, akala ko puro itim lang. Mababansin po ninyo, sa gitna ng masalimuot, makasalanang mundo, pag mayroong mga taong nananatiling tapat sa pananampalataya, sila ang nagiging kaiba-iba. Amen. Sa Panginoon. Hallelujah! Joseph panghuli, mga kapatid. Joseph, faith, panghuli. Joseph, faith was unshakable despite the impossible dream. Di ba may kantang, Dream, the impossible dream? Di ba? May kantang gano'n. Mga kapatid, may mga bagay sa buhay natin na pangarap natin na tila baga imposible. Meron talagang gano'n, napakahirap. Parang imposible. Pero alam niyo po ba, kahit na parang imposible, tanging Diyos lang ang makakagawa ng imposible para maging posible. Sabi ng Hebrew 11:22, by faith Joseph, when his end was near, parang galing lang sa kanta, no? Now the end was near, spoke about the Exodus. Nagsalita siya tungkol sa pag-alis ng mga Israelita mula sa Egypt and gave instruction concerning the burial of his bones. Anong ibig sabihin nito? Nasa lugar na, bansa na sila ng Ehipto, dumami na yung kanilang lahi doon dahil sa kabutihan ng Pharaoh, sa katapatan ni Joseph, yung kanyang mga kapatid at mga magulang binigyan ng lupa sa Egypt at doon na sila tumira. Pero para kay Joseph, hindi yun talaga ang bayan nila. Hindi yun ang pangako ng Diyos na lupa sa kanila. Sabi niya, pag malapit na akong mamatay, pakidala naman yung mga buto ko pabalik doon sa tahanan ng ating mga magulang. Yun ang sabi niya sa mga Israelita, mga kapatid. Now, what does it mean? Ibig sabihin, involve the faith of the patriarchs, kasama na, kalakip na sa pananampalataya ng mga ninuno ni Jose, is the place that God promised them until they die. Ganun talaga, di ba? Parang customary din ng ibang bansa eh. Pag namatay ka sa ibang lugar, ayaw mo na doon ka ilibing, gusto mo iuwi ka talaga sa inyo kahit anong mangyari. Bakit kaya? Diba? Bakit kaya? Because there is no place like home. Kasi yun, doon ka nilagay, sinilang ng Diyos, doon ka hinubog ng Diyos, doon ka tinuruan ng Diyos, nakapunta ka lang sa iba-ibang bansa, iba-ibang lugar, because of mabigat na circumstansya, o dahil may pangarap ka, pero babalik ka pa rin sa dati mong lugar. Sabi ng Genesis 49:26 to 33. Then he gave them this instruction. Si Jacob ito ha, I am about to be gathered to my people. Bury me with my fathers in the cave in the field of Ephron to the Hittite. Verse 30, the cave in the field of Machpelah near Mamre in Canaan, which Abraham bought along with the field. May binili kasi si Abraham na lupa na ginawa nilang libingan ng kanyang mga lahi na ang pag-aari ng isang Hiteo. Sabi ng verse 31, there Abraham and his wife Sarah were buried. There Isaac with his wife Rebecca were buried. Doon nilibing yung kanyang mga ninuno, ang kanyang mga grandfather at ang kanyang mga magulang. There I buried Leah. The field and the cave in it were both from the Hittites. Verse 33. When Jacob, sabi doon sa verse 33, sana ako? Verse 33, when Jacob, hindi naka-highlight in verse 33, when Jacob had finished giving instruction to his sons, he drew his feet up into the bed, breathed his last, and was gathered to his people. Ano ibig sabihin nito? Joseph knew that he would rest in the promised land of God. Kay Joseph, noong panahon na yon, yun ang kanilang promised land, the rest for their lives and their souls. Sa panahon ngayon, ano ang ating promised land? Heaven. Diba? Yan ang lupang pangako na binigay sa atin ng Diyos.
Dito tayo sa lupa, pero ang totoong tahanan natin ay ang tahanan ng Diyos. Si Joseph, mga kapatid, his body was dying, pero yung kanyang faith in God and in God's promises. Namatay na siya, buto na siya, pero imposible na makabalik pa sila sa kanyang bayan, pero naniniwala siya sa Diyos na ibabalik siya sa kanilang bayan, sa sarili nilang tahanan. Anong ibig sabihin nito? Yung pananampalataya niya, na kung titingnan natin ay napakahirap ng kanyang pangarap kasi napakalayo ng kanyang bayan, pero nangyari nga. Ang sabi ng Genesis 50, and verse 25 to 26, and Joseph made Israelites swear an oath, said, God will surely come to you and to your aid. Ililigtas kayo ng Diyos, tulungan kayo, then you must carry my bones up from this place, dito sa land of Egypt. Verse 26, so Joseph died at the age of 110, and after they embalmed him, he was placed in coffin in Egypt. Sa Exodus 13, verse 19, Moses, panahon na ito ni Moses. Panahon ni Moses, nandoon pa rin ang mga Israelita sa Egypt. Nang umalis na sina Moses sa Egypt, Moses took the bones of Joseph with him because Joseph had made the sons of Israel swear an oath. Pangako nyo ha, pangako nyo sa akin ha, na iuwi nyo yung mga buto ko, ang buto ko. He had said, God will surely come to your aid, and then you must carry my bones up with you from this place of Egypt. So, ano nangyari? Si Joseph nakarating sa promised land, si Moses hindi man lang pinahintulutang makarating. Ang laki ng pagkakaiba. Si Joseph nakarating, si Moses hindi nakarating. Pangako rin ng Diyos yun. Ba't di nakarating si Moses? We do not know the reason. Pero ang ibig ko sabihin, si Joseph, dahil sa pananampalataya ninyon, pinagpala siya ng Diyos. Inugon ng Diyos ang kanyang kahilingan na imposible at nakabalik siya sa kanyang tahanan. There's no place like home, mga kapatid. Alam niyo ba, ang mga imposibleng bagay sa buhay natin ay kayang gawin ng Diyos. Amen. Yes. Hindi mo magagawa, hindi mo makakaya, maaaring mapagod ka, maaaring marami kang tanong, maaaring magduda ka, maaaring huminto ka, tumigil ka, pero sa pinag-aralan natin ngayong gabi, bakit unshakable faith? Hindi kasi natinag eh. Hindi nagpa-apekto, hindi nag-wave, hindi nanghina, hindi nang lupaypay, kaya yung imposibleng bagay, ginawa ng Diyos sa buhay niya. Amen? Tumayo tayong lahat. Let us all stand. Panginoon, marami pong salamat sa lahat ng biyaya at pagpapala niyo po sa aming buhay. Thank you, Lord. Turuan niyo po kami kung paano kami magkaroon ng ganung pananampalataya, the unshakable faith. In times of under pressures, na dumarating sa aming buhay, na china-challenge kami, tulungan niyo po kami, Panginoon, na magpakumbaba, magpasako, lalong magtiwala sa inyong mga salita at mga pangako na walang nagtitiwala sa inyo na nagiging masama, Panginoon, ang inyong ginagawa. Bagkos, nagiging mabuti ang lahat. Si Joseph, Panginoon, ay hindi gumanti, hindi nagkaroon ng sama ng loob, hindi po siya nagtanim ng hinanakit. Hindi po siya nanisi at wala po siyang sinising ibang tao, maging kapatid niya at mga magulang niya. Tinanggap niya ng buong buo na ito ay kalooban ninyo, na meron kayong magandang plano at layunin. Bigyan niyo po kami ng ganung faith, ganung understanding, ganung acceptance that everything that happens to us according to your purpose, and this is for the good of your people. Salamat. Lahat ng pinagdadaanan naming problema, sakit, kahirapan, pagsubok, sakit, karamdaman, Panginoon, meron kang magandang plano at layunin na ito'y mangyayari sa amin kahit na po ito ay imposible. Because you are the God who is
specialized in the impossible things. Amen. Pagpalain niyo po lahat ng aming prayers, ang aming gifts and offering, ang aming trabaho, ang aming employer, ang aming family. Bless us, Lord. Kayo po ang magbalik ng higit pa sa lahat ng aming pangangailangan. In Jesus' name we pray, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen and amen. Let's give thanks to the Lord.